Gaano ba katibay at kalalim ang pananampalataya mo sa Panginoong Diyos? Kaya mo bang ipaglaban ang iyong paniniwala sa kampo ng kadiliman? Nakatayo noon ang isang binatang bulag sa gitna ng kagubatan. Tanging ang ingay, pang-amoy at pakiramdam sa paligid ang nag-iisang sandalan ni Kuya Mario o ang kanyang nagsisilbing mga mata, mga paa niya sa lahat ng hamon niya sa buhay. Paano kung isang araw ang ipinagkait na paningin sa kanya ay muling bumalik at ang kanyang inaasahan na magandang kulay ng mundo ay kapahamakan lang pala ang dala para sa kanya? Lalaban kaya siya o matatakot dahil ang inaakala niyang paraiso ay lagim pala ang kahihinatnan? Magandang araw nga po pala sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga kagaya kong sumusuporta sa inyong mga YouTube channel. Ako nga po pala si Buboy. 10 taong gulang po ako noon sa kwentong ibabahagi ko sa inyo. Kakaiba po ang istoryang maririnig ninyo dahil naging parte po ako sa karanasan ng isang taong sinubok ng Panginoong Diyos upang mas lalong maging matatag sa buhay. Narito rin po sa kwento ko ang paniniwala ng isang pare na mas piniling maging isang manunugis o antingero. Ano nga kaya ang dahilan at humantong sa pakikipaglaban sa mga aswang ang buhay ng 2 taong ito? Ang kwento ko nga po pala na ibabahagi sa inyo ay naganap taong 1980. Muli, ako po si Buboy at ito ang aking kwento. Tay, bigla pong nagbago ang simoy ng hangin at nararamdaman ko pong merong mga kakaiba sa paligid. Oo anak, kaya bilisan mo ang paglalakad. Wala pa namang kasama sa bahay sina Nanay Iska at Mario. Ay, napansin niyo rin po ba? Wala pong nakasinding tasera sa mga bahay po na nadadaanan po natin. Madilim po tuloy at hindi ko po halos makita ang daan. Natural lang yan anak, lalo na at may posibilidad na baka dito na umatake ang mga aswang. Kaya nga sige na, bilisan na natin, tumakbo na tayo. Pasado 8:00 ng gabi, habang kami ay naglalakad sa mabatong kalsada, nakarinig kami ni tatay ng kakaibang ingay sa paligid. Nanggaling kami noon sa pagtitinda ng mga walis tingting. Ito ang hanap buhay naming mag-ama. Dahil mahal sa amin ang walis tingting noon, sinamantala namin ang pagkakataon para kumita. Nangyari kasi ang pangangailangan sa walis magmula ng mabalitaan ng mga tao ang panggugulo ng mga aswang sa bawat baryo. Naniniwala kasi ang iilan na mabisang pantaboy daw sa kampo ng kadiliman ang walis tingting. Nang makarating naman kami ni tatay sa bahay, ay nadatnan namin si Lola Iska at Kuya Mario na naghihintay rin sa pagdating namin. Mabilis na isinara ni tatay ang pinto at mga bintana. Tay, mabuti naman po't dumating na po kayo ni Buboy. Oo anak, kumusta kayo rito? Nay, ano po bang nangyayari sa baryo natin? Bakit masyado po yatang madilim? Nariyan na naman sila, Roberto. 2 linggo ang itinagal ng kanilang pananahimik. Ngayon na lang ulit sila bumalik. Tay, Lola, may huni na naman po ng ik-ik. Lola Iska, ano po bang dahilan? At natatakot po ang mga tao sa huni ng ik-ik? Ang naririnig niyong paghuni ng ik-ik ay hudyat yan na nasa paligid lamang ang aswang. At kapag may nakita silang tao sa labas, siguradong papatay nila kagad. Kung gano'n, kailangan po natin silang itawi dito, Nay. Marami na naman na mapapahamak. Baka po maulit ang mga nangyari noon. Huwag tayong mangialam, anak. Mas mabuti lang hindi natin sila pakikialaman. Kung mauulit ang mga nangyari noon, baka mas maraming mamatay ngayon. Nay,
Kapag wala po tayong ginawa, habang buhay na lang tayong matatakot sa mga aswang. Tumahimik ka, Roberto. Ang pagiging antingerong manunugis mo ng aswang ang itigil mo. Dahil baka ikaw ang hinahanap ng mga aswang na yan. Nag-iingat po ako. Nagtataka lang po ako dahil nakarating na sila rito. Ibig sabihin nun, dumarami na po sila. Tay, ano po bang pinag-uusapan nyo? Sino pong antingerong manunugis po ng aswang? Ang tatay mo, ang antingerong manunugis, Mario. Magmula nang maraming mamatay sa pamilya namin, naging ganyan na siya. Naging isa siyang antingero. Tay, paano po? Kung kayo nga po ang hinahanap ng mga ik-ik. Haharapin ko sila, anak. Alam ko na hindi ako pababayaan ng Diyos. Mas makakabuting tumigil ka na sa pakikipaglaban sa mga aswang. Paano kung ikaw naman na mapahamak? Paano na ang mga anak mo? Pero Nay, hindi ko po kayang hayaan na lamang na may mabiktima na naman na inosente. Kailangan may humarap sa kanila para matigil na ito. Hindi nga ganun kadali, Roberto. Naiintindihan mo ba ako? Paano kung ang kumilos naman ay ang mababangis na mga aswang? Tandaan mo, hindi lang sila ang makakalaban mo kapag nakialam ka. May iba pa po bang mga aswang? Ibig sabihin po marami po sila? Oo, Mario. Marami sila. Napakunot ang noo ko nang marinig ko ang usapan ng tatlo sa harapan ko. Kahit nakikinig lang ako sa kanila, bakas ang takot sa kanilang anyo. Maging si Kuya Mario, na kahit bulag ito, ay tila ba nakikita nito ang itsura ng mga aswang. Madalas kasing ilarawan ni tatay ang itsura nila kapag nagkikwento ito kay Kuya Mario. Kung minsan, ako naman ang naglalarawan kay Kuya Mario kapag may gusto itong malaman sa paligid. Ano po ba ang dahilan? At nag-aalala sila kapag may ik-ik po sa paligid. Ang mga ik-ik, mga ibon sila na isinumpa. Ginawa silang alipin ng ibang aswang. Oo, mababang uri lang sila kumpara sa ibang mga lumilipad na aswang. Pero malaking tulong pa rin sila sa mga amo nila. Teka, paano po nangyari yon, Lola? Sila ang nagbibigay ng hudyat sa mga amo nila kapag nakakakita sila ng pwedeng biktimahin. Pero tandaan nyo, hindi lang sila nagbibigay ng hudyat sa mga kapwa nila aswang, pati na rin sa atin na mga tao. Paano po nila ginagawa yon, Lola Iska? Sa paghuli nila, doon natin malalaman kung nasaan ang aswang. Kapag ang tunog ay parang galing sa itaas, ibig sabihin nasa lupa ang aswang. Pero kapag ang tunog ay parang galing sa ibaba, ibig sabihin nasa impapawid ang aatake sa iyo. Natahimik kami ni Kuya Mario dahil sa sinabi na yon ni Lola Iska. Nasa ganong sitwasyon kami nang lumapit sa amin si tatay. Nakiramdam kami sa paligid hanggang sa biglang nawala ang ingay ng ik-ik. Lola, kanina pa po ako nakikinig tungkol po sa ik-ik. Pero hindi niyo naman po nababanggit ang tungkol po sa amo nilang aswang. Buboy, tama na yan. Tay, bakit po ba sa tuwing nagtatanong po ako kay Lola Iska ng tungkol po sa among aswang ng mga ik-ik, palagi niyo na lang po akong pinipigilan? Hindi naman sa ganun, anak. Baka matakot ka lang kasi. Tay, malaki na po ako. Sige na po, Lola Iska. Gusto ko po kasing malaman kung ano pong klase ng aswang ang kinatatakutan ng mga tao sa baryo natin. Siya nga naman po, Lola. Kahit bulag po ako, gusto ko rin pong malaman kung ano pong klase ng aswang ang amo ng mga ik-ik. Bueno, at mapilit kayong dalawa. Nay, wag na po. Roberto, iho, wag mo na akong pakikialaman. Makinig ka na lang din sa ikikwento ko. Nang malaman mo kung gaano kalakas ang aswang na palagi mong hinahanap. Heto, makinig kayong mabuti. Umayos muna ng upo si Lola Iska. Sa kanya sinimulan ang kwento sa aming dalawa ni Kuya Mario. Ang amo ng mga ik-ik ay ang aswang na hurushos. Ano po? Hurushos po? Kakaiba po ang pangalan ah. Dahil sila ang mga uri ng aswang
na merong anyong engkanto. Karaniwan mga bata ang kanilang pinipiling biktimahin dahil sa mas matindi ang lasa ng mga ito kumpara sa mga ordinaryong tao. Ang sino man napipigil sa kanila na kumain ng bata ay agad nilang pinapatay at sinisip-sipan dugo. Pero sa gayon, wala na talaga silang pinipili. Delikado po pala ako dyan, Lola Iska. Oo, Buboy. Talagang delikado ka. Ano po ba ang kahulugan ng pangalan pong Hurushus? Ang pangalang Hurushus ay nangangahulugang nilalang na nakatira sa isang naglalakad na bahay. Po, ano naman po ang kakayahan ng aswang na Hurushus? Marunong silang gumamit ng itim na karunungan. Ano pa po ang kakayahan nila maliban po doon? Nagtataglay rin sila ng talino na maihahalin tulad sa mga laman lupa. Gamit ang kanilang lakas ay kaya nilang umalipin ng mga itim na engkanto. Isa yun sa mga dahilan kung bakit pinangingilagan sila ng mga albularyo at ng mga antingero. Hindi naman po palaging malakas ang aswang na Hurushus. Ano naman po ang kanilang kahinaan? Pinakamatinding kahinaan ng Hurushus ay ang punyal na hawak ng kanyang anak. Bihira yun mangyari dahil sino ba namang anak ang gugustuhin patayin ng kanyang ama? Maliban po roon, ano pa po? Sa datang galing sa mahiwagang ermitanyo, pinakamabisa ay ang mutya ng mata ng agila. Talagang mahihirapan silang labanan ang taong magtataglay nito. Pwede rin siya ang pangalawang kahinaan ng Hurushus. Kailangan busilak ang puso ng gagamit ng ganong klaseng kapangyarihan. Wala na pong ganun, Lola Iska. Halos lahat na po ay makasalanan. Kadalasan ang tinutukoy na merong busilak na puso ay ang mga taong may kapansanan. Lalo na ang mga bulag. Pumagitna ang katahimikan sa loob ng bahay namin nang magsalita si Lola Iska ng ganun. Kaya naman, si tatay ang nagsalita upang mabaling ang usapan sa ibang paksa. Tama na mo ng pagkikwentuhan, Nay. Tigilan niyo na po mga bata. Hindi na ako nagkikwento. Teka, parang wala na ako naririnig na ingay sa paligid ba? Tama. Wala na rin po kung naririnig na ik-ik. Siguro po umalis na rin po ang mga nilalang na yun. Hindi pa rin tayo dapat magpabaya. Baka mamaya nandyan lang sila sa paligid. Naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake at kunin ton si Buboy. Tayo naman bakit po ako? Kasi, ikaw lang ang bata rito. Magmula nang magkwento si Lola tungkol sa aswang, hindi ko na narinig na nagsalita si Kuya Mario. Lihim naman kaming nagkatingi ng tatlo dahil sa pag-aalala. Madalas kasing malungkot si Kuya Mario kapag naririnig niya ang salitang bulag. Ayon kay Lola Iska, inatake raw sila ng aswang noon. At tinuluan daw ng laway ng mga aswang ang mga mata ni Kuya Mario. Hanggang sa nauwi sa impeksyon at naging dahilan ng pagkabulag niya. Teka, Roberto, saan ka mapupunta? Dito lang po, Nay. Huwag kang lalabas, anak. Hindi po ako lalabas, Nay. Pero sisilip lang ako sa bintana. Titignan ko lang po kung ano nangyayari sa labas. Tay, sasama po ako sa inyo. O sige, Buboy. Tay, tara na po. Ang totoo, hindi pa ako nakakakita ng aswang. Sayang lang at hindi ko na itanong kay Lola kung ano ang itsura ng mga Hurushus. Dahan-dahan kaming naglakad papunta sa bintana. Sumilip kaming dalawa sa labas at iginala ang tingin sa paligid. Wala namang kaming napansing kakaiba at ang mga kabahayan ay may liwanag na rin mula sa mga gasera. Napabuntong hininga ko. Nabawasan ang takot ko dahil wala na nga ang mga aswang sa paligid. Bumalik na tayo kay Nanay at Mario. Wala nang aswang sa paligid. Sige po. Buboy anak, bantayan mo palagi ang Kuya Mario mo ha. Opo,
Pero bakit po? Hindi naman po siya palaging umaalis ah. Anak, nakalimutan mo na ba? Palagi siyang pinupuntirya ng mga aswang. Ano po bang dahilan, Tay? Bakit po si Kuya lang? Hindi ko rin alam kung anong meron sa kapatid mo. Palagi siyang hinahabol ng aswang. Palaging pinagbabantaan ng buhay niya. Mabuti na lang at bulag siya. Hindi niya nakikita ang nangyayari sa paligid niya. Kaya po ba madalas po tayong lumilipat ng bahay dahil iniiwas niyo po si Kuya Mario? Ganun po ba? Oo, anak. Ay naku, nag-aalala na nga ako eh. Mukhang natuntun na naman siya ng mga aswang. Kaya po pala, kailangan kong bantayan si Kuya Mario. Hindi po kaya dahil sa nangyari sa kanya noon? Maaari. Basta atin-atin lang to ha. Opo, Tay. Wala kaming kaalam-alam na si Kuya Mario ay malakas pala ang pandinig. Kahit ilang metro ang layo namin sa kanya, ay naririnig pala niya ang aming pinag-usapan. Nang mga panahon na yon, mas marami palang alam si Kuya Mario kesa sa akin. Ni hindi napapansin ni Lola Iska na humihigpit ang kapit ni Kuya Mario sa tungkod nito na gawa sa bagakay o katawan ng kawayan na may bilog na kasing sukat ng daliri ng tao. Apo, bakit wala kang kibo? Tsaka nanginginig ang kamay mo? Wala po, Lola Iska. Pagod lang po ako. Aba, magpahinga ka na kung ganon. Gusto mo na ba matulog sa kwarto mo? Opo, Lola Iska. Boboy, Apo! Gusto na raw matulog ni Mario. Halika na! Matulog na rin kayo! Dahil sa sigaw ni Lola Iska, ay tinapos na namin ni Tatay ang aming usapan. Pagpasok namin sa loob ng bahay, ay lumapit si Tatay kay Lola Iska. Ako naman ay umalalay kay Kuya Mario. Nay, pwede ba nating sindihan ng gasera? Wala na po akong nakikitang kahinahinala sa labas eh. Mabuti kung ganon. Si Mario kasi ay gusto na rin magpahatid sa silid niya. Sinindihan ni Lola Iska ang gasera at kumalat ang liwanag nito sa buong bahay. Saka ko naman, inalalayang maglakad si Kuya Mario papasok sa loob ng silid nito. Kuya Mario, lalabas lang po ako ah. Magpahinga ka na po. Sige, Buboy. Salamat. Tinapik ko ang balikat ni Kuya Mario bago ako umalis sa loob ng kwarto nito. Nadatnan ko naman na nag-uusap sina Tatay at Lola Iska. Sabi ko naman sa iyo, hanggat hindi tayo nangingialam at hindi lumalabas ng bahay, wala silang magagawa sa atin. Alam ko naman po yun, Nay. Pero hindi pa rin tayo dapat maging kampante. Oo, ligtas po tayo ngayong gabi. Pero hindi po natin alam kung anong mga gagawin nila sa susunod. Kailangan natin silang paghandaan, lalo na kung bigla silang susugod dito. Huwag mo silang harapin. Una pa lang, tutol na ako sa mga ginagawa mo. Pero baka nakakalimutan mong si Mario ang iniingatan natin dito. Kung may umatake rito at makita nila ang anak mo, lilipat na naman tayo ng ibang lugar, panigurado. Sabi ko na, doon na naman pupunta ang usapan natin. Iniisip ko lang naman ang kapakanan nating lahat, Roberto. Pagod na rin ako magpalipat-lipat ng tirahan. Alam niyo po kung bakit ako nagkakaganito, Nay. Kung hindi niyo po ako naiintindihan, wala na po akong magagawa. Ang kaligtasan mo lang din naman ang iniisip ko. Ako rin naman po. Kaligtasan niyo rin ang iniisip ko. Pati na rin yung mga kababaryo natin. Ayoko pong pumayag na mamuhay tayo na palaging natatakot sa tuwing humuhuni ang itik. Sila ang may utang sa akin. Kaya dapat sila ang matakot sa akin. Hay nako, balang araw maiintindihan mo rin kung bakit ako nagkakaganito. Natatakot ako na baka pati ikaw ay mawala sa akin. Anak, hindi ko kakayanin pag nangyari yon. Naniniwala po akong may dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Kaya kung kumikilos po ako ngayon, kaloob po ito ng Panginoon. Dahil sa pagtatalo, hindi nila napapansin na kanina pa akong nakikinig sa kanilang usapan. Bakas sa muka ni Lola Iska
ang pag-aalala para kay tatay. Pagkatapos ng gabing yon, hindi kami nakampante dahil madalas din kaming gabihin ni tatay sa pag-uwi galing sa pagtitinda ng mga walis. Nagdadala na kami ng maliit na patalim para may panlaban kung sakaling may makasalubong kaming aswang. Isang gabi, habang pauwi na kami sa bahay, kinausap ako ni tatay. Tay, napansin niyo po ba? Ilang araw na pong tahimik ang gabi natin ah. Oo anak, baka sa ibang baryo sila nang gugulo. Pero wala naman po tayong nababalitaan na may nananalasa po sa ibang baryo. Wala rin pong chismis na may nabibiktimang tao. Kaya nga paghandaan natin ang muli nilang pagbabalik sa baryo natin. Opo, Tay. Huwag lang talaga silang magkakamali na subukan dito sa atin manggulo. Ipapakita ko talaga sa kanila kung ano ang hinahanap nila. Ako naman po, ang pipilipit sa kanilang leeg, Tay. Lalo na po kapag si Kuya Mario na ang kinuha nila para saktan. Ang tapang mo naman. Baka mamaya kapag nandyan na ang aswang, mauna ka pang tumakbo sa akin. Naku, hindi po, Tay ah. Hindi po mangyayari yon. Hindi po sila sasantoy ng kutsilyo ko. Tignan nyo. Kaya hindi po ako natatakot sa kanila. Ay nako, napakahusay mo talagang bata ka. O siya, sige na. Malalaman natin kung talagang matapang ka kapag ka may nakaengkwentro na tayong aswang. Talaga po. Makikita niyo po kung gaano po ako katapang. Oo na, bilisan mo na sa paglalakad nang makarating na tayo sa bahay. Samantala, sa bahay naman sa loob ng silid ni Kuya Mario, tahimik lang siyang nakaupo sa tabi ng bintana. Naghihintay sa pagdating namin. Pero habang nakatanaw siya sa labas at pinakikinggan ang huni ng mga insektong panggabi, biglang nangibabaw ang ingay ng kaluskos sa paligid. Mabilis na kinapa ni Kuya Mario ang kanyang tungkod at napatayo sa kinauupuan. Sino yan? Buboy? Tay? Lola Iska, kayo po ba yan? Walang sumagot sa pagtawag ni Kuya Mario. Wala kaming kaalam-alam na lumabas pala saglit si Lola Iska kaya walang naiwan sa tabi nito. Hindi namin inaasahan na meron na palang magaganap na masama sa kapatid ko. Sino yan? Sumagot ka! Teka, bakit parang ang baho ng singaw ng hangin sa loob ng kwarto ko? Nagsipagtaasan ang mga balahibo niya sa kanyang katawan nang marinig niya ang angil mula sa kanyang likuran. Tama lang pala ang tatig ko. Mag-isa ka lang dito. Ikaw? Paano mo ako nahanap? Walang imposible sa kapangyarihan ko. Baka nakakalimutan mo may kapangyarihan akong sundan ang kamay mo. Hindi pa ako tapos sa'yo. Hindi namin alam ni tatay na si Kuya Mario pala ay alaman tungkol sa aswang na hurushos. Ayaw lang nitong mag-alala kami kaya nagpapanggap siya na walang alam. Bakit mo ba ako ginugulo? Bakit mo ba ako sinusundan? Tigilan mo na ako! Hindi ka ba nagagalit sa akin? Ako lang naman ang pumatay sa nanay mo. At ako rin ang dahilan kung bakit nawala ang paningin mo. Hindi ka ba masaya na nasa harapan mo na ako ngayon? Magpasalamat ka at bulag ako. Dahil kung hindi, dalawa kami ni tatay na maghanap sa'yo para patayin ka. Masyado mo naman yatang binabaliit ang kakayahan ko. Hindi mo ba alam na kaya-kaya na kitang patayin dahil wala kang kasama ngayon? Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Pilit na iwinawasiwas ni Kuya Mario ang kanyang tungkod na para bang makakatulong ito sa kanya. Panay ang atras niya habang nagdadasal na sana ay hindi pa bumalik si Lola Iska para hindi ito mapahamak. Papatayin kita dahil pinatay ng tatay mo ang asawa ko at anak. Gusto kong maramdaman niya
Ang sakit na naramdaman ko noon. Alam ko may iba pang dahilan kung bakit hinahangad mo mamatay ako. Isa pa, ikaw ang nauna ng gulo sa buhay namin. Kaya kung namatay ang asawa at anak mo, kasalanan mo yun. Dahil mahina ka. Kampong kayo ng kadiliman na walang karapatang mabuhay dito sa mundo. Patay na ang asawa ko. At hanggang ngayon, hindi pa rin tumitigil si Roberto sa pagpatay sa mga kalahi ko. Kaya naman, igaganti ko ang angkan ko. Uubusin ko rin ang lahi ninyo. Ang lahi ninyo dapat na maubos. Hindi ang lahi naming mga tao. Kahit hindi nakakakita si Kuya Mario, nagawa niyang makipaglaban sa aswang para ipagtanggol ang kanyang buhay. Walang nagawa ang hurushos nang iwas-iwas ni Kuya Mario ang tungkod niya. Nagwala ito sa loob ng kwarto ng kapatid ko. Buisit! Kakaiba ka talaga sa lahat. Kaya gustong-gusto kong matikman ang dugo mo. Subukan mo! Nang makita mo ang hinahanap mo. Matapang ka pa rin. Kahit wala kang kasama sa bahay na ito. Dahil ako lang naman ang kaya mo. Kung lalaban ka sa katapat mo, magiging basura ka lang sa kalaban mo. Kayong mga tao totoong basura. Isa kayong ulam. Pagkain na ginawa ng Diyos para sa amin. Lahat kayo, sira ang ulo. Lumalaban kahit hindi kaya ang kalaban. Tignan natin ngayon kung sino talaga ang sira ang ulo. Pilit na hinagilap ng tungkod ni Kuya Mario ang aswang na hurus-hurus. Ngunit nakakaiwas ito sa bawat pag-atake niya. Nang makahanap ng pagkakataon ng aswang sa isang iglap, nasa harapan na ito ni Kuya Mario. Ang mga mata nitong nanlilisik ay puno ng puot. Ramdam ni Kuya Mario ang init ng hininga ng aswang. Kaya nagawa niyang tamaan ito sa leeg. Napaatras ang kalaban at nahawakan ang leeg na nasaktan. Nang gumanti ito, dinakot ng aswang ang leeg ni Kuya Mario. Ngunit mabilis din itong binitiwan ang leeg ni Kuya Mario. Umatungal ito ng malakas habang nagtataka dahil umuusok ang kanyang kamay. Hindi maaari. Bakit may proteksyon ka? Kaya ba hindi ako makalapit sa'yo? Naggawin ko ang unang pag-atake sa'yo. Malinaw na may nagbabantay sa'yo na hindi ko nakikita. Anong pinagsasasabi mo? Tama ang kutob ko. Ikaw nga ang nakatakda. Kaya pala hindi kita napatay noon dahil may proteksyon ka. Sino? Sino ang naglagay ng proteksyon sa katawan mo? Kung alam ko man, bakit ko sasabihin sa'yo? Kaya mabuti pa, tapusin na natin ang labang to! Magkakasunod na palo ang ginawa ni Kuya Mario laban sa aswang. Kaya naging kampante siya na hindi siya masasaktan ng aswang dahil sa sinasabi nitong proteksyon. Maya-maya pa, napahinto sa pag-atake si Kuya Mario nang may naramdaman itong masakit sa kanyang sakong sa paa. Aray! Ang paa ko! Ang sakit! Lalo na dito sa sakong! Anong ginawa mo sa akin? Akala mo ba ay hindi ko alam ang kahinaan ng proteksyon na kahit na anong orasyon sa katawan ng tao? Pinag-aralan ko na ang bagay na ito at pinaghandaan na kita. Napaluhod si Kuya Mario sa sahig habang hindi makatayo dahil sa pananakit ng kanyang paa. Bumulwak ang dugo niya mula sa sugat na likha ng kuko ng aswang na urushos. Samantala, nang tumigil kami ni tatay sa tapat ng bakuran namin, ay nagulat kami sa malakas na sigaw ni Kuya Mario. Kasunod ng boses ni Lola Iska mula sa aming likuran. Roberto, nandito na pala kayo. Bakit hindi pa kayo pumasok sa loob ng bahay? Nay, iniwan niyo po mag-isa si Mario? Oo, mabilis lang naman ako eh. Hindi na tinapos ni tatay ang sasabihin ni Lola Iska. Mabilis na siyang pumasok sa loob ng bahay. Sumunod kami ni Lola at tumambad sa aming paningin
ang nakaluhod na si Kuya Mario. May sugat na ito sa katawan. Nasa harapan naman ito ang halimaw. Anong ginawa mo sa anak ko? Hayop ka! Mabuti naman at dumating ka na, Roberto. Pagmasdan mo kung paano kung papatayin ang anak mo. Buboy! Ang asin, bilisan mo! Walang epekto sa akin ang asin. Panoorin mo na lang itong gagawin ko sa anak mo! Saktong sasaksakin ng aswang si Kuya Mario. Nilukso na ito ni tatay. Nagpambuno ang dalawa. Habang ako naman, kumuha pa rin ng asin sa kusina at nagbaka sakaling gagana yon. Nang isaboy ko ang asin sa katawan ng hurushos, hindi nga ito tumalab. Takot na takot ako ng mga sandaling yon nang mapagmasdan ko ang aswang. Mukha siyang aso. Malaki ang katawan, maskulado, malakas at parang kidlat sa bilis. Si Lola Iska naman ay mabilis na nilapitan si Kuya Mario at inilayo ito. Tay, ano pong gagawin ko? Hindi po gumagana ang asin sa kanya. Hindi ako nakarinig ng tugon mula kay tatay dahil bumagsak siya sa sahig. Ibinalibag siya ng aswang ng paulit-ulit, maging ang dingding nasira na rin. Nakarating sila hanggang sa labas ng bahay. Nagip ng paningin ko ang buntot ng pagi sa dingding. Kinuha ko ito at inihagis kay tatay. Gamit ito, pinalo ni tatay ang aswang. Kaya lang, hindi talaga ito tinatablan. Wala kang kadalaan. Gusto mo na talagang mamatay. Muling nagpambuno ang dalawa sa harapan ko. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon para tulungan si tatay. Gamit ang punyal ko, isasaksak ko sana ito sa likod ng nilalang. Kaya lang, nasalo niya ang kamay ko at sinuntok niya ako sa dibdib. Bumagsak ako sa lupa habang namimilipit sa labis na sakit. Narinig naman ni Kuya Mario ang nangyari sa akin. Kaya ito naman ang sumugod sa kinaroroonan ng dalawang naglalaban. Kung saan-saan tumatama ang palo nito gamit ang kanyang tungkod. Ang sumunod na nangyari, binuwat ng aswang si Kuya Mario at itinakbo papalayo sa amin. Tay, si Kuya Mario! Dinala ng hurusos! Hindi halos makabangon si tatay dahil sa bugbog na tinamo nito. Ako naman, mabilis kong sinundan si Kuya Mario at ang aswang na tumangay rito. Kuya Mario! Nasaan ka na? Naramdaman ko rin ang yabag ni na Lola at tatay. Hinanap namin si Kuya Mario sa madilim na bahagi ng kagubatan. Dahil madilim, talagang nahirapan kami. Samantala, habang nakasampay ang katawan ni Kuya Mario sa balikat ng aswang, meron na palang nilalang na nakasunod sa kanila. Hindi kami yun. Isang nilalang na nagbabantay kay Kuya Mario. Bitiwan mo ako! Saan mo ako dadalhin? Hayop ka! Huwag kang malikot. Dahil kapag hindi ako nakapagtimpi, baka dito pa lang patayin na kita. Hindi mo magagawa mga binabalak mo sa akin! Nagkakamali ka. Magagawa ko na. Dahil hawak na kita. Uunti-untiin ko ang pagkain sa laman loob mo, pati sa dugo mo. Lintik lang ang walang ganti. Kasalanan mo kung bakit hinahanap ka ni tatay. Pinatay mo si nanay. Kaya nararapat lang na patayin ka. Kapag may nangyaring masama sa akin, magtago ka na sa saya ng nanay mo. Wala na akong nanay, Gunggong. Wala akong pamilya dahil pinatay na ng tatay mo. Tsaka alam ko kung sino ka. Alam ko na hindi si Roberto ang tatay mo. Napulot ka lang niya. Huwag mo akong linlangin. Ibaba mo ako rito. Ibaba mo ako, hayop ka! Dapat lang na malaman mo na hindi mo siya tatay dahil malapit ka nang mamatay. Dala ng galit ni Kuya Mario, binayo niya ng suntok at siko ang balikat ng aswang. Kaya sabay silang bumagsak sa lupa. Tumama ang likod niya sa isang matulis na bato. Dumugo ang kanyang sugat, dahilan upang lalong maging agresibo ang aswang. Malayo na tayo sa kanila.
Pwede na siguro kitang lapain dito. Akmang sasaksakin ng kuko ng aswang si Kuya Mario nang biglang may matandang lalaki ang lumitaw sa tabi ng hurusos. 2 palo ng tungkod ang tumama sa katawan ng halimaw, kaya tumalsik ito na pasadsad sa lupa. Mabilis itong tumayo at nakipaglaban sa isang matandang lalaki na bagong dating. Palitan ang mga ito ng pag-atake. Bakas sa katawan ng matanda na nahihirapan ito sa kalabang halimaw. Nang tamaan ng matandang lalaki ang hurusos sa kanyang leeg, napaatras ito. Ikaw na naman! Sino ka bang hayop ka? Bakit ba palagi mo akong pinipigilan? Ako ang naglagay ng proteksyon kay Mario para pigilan ang kasamaan mo. Kung natanggal mo man ang proteksyon ko sa kanya, hindi ka pa rin magtatagumpay na patayin siya. Tumigil ka! Huwag mo akong pakialaman. Marahil nandito ka para huliin ako. Pwes, bumalik ka na sa pinagbulan mo. Ikaw ang ibabalik ko sa pinanggalingan mo. Maraming lihim ang nakatago sa pagkatao ni Kuya Mario kung bakit siya ang pinili ng matandang lalaki para bantayan at protektahan ito. Maya-maya pa ay umangin ng malakas ang hurushos. Itinaas nito ang kanyang kamay at dahil doon, namilipit sa sakit si Kuya Mario. Ay, tulungan niyo ako. Napakasakit ng sugat sa paa ko at sa likod. Parang pinipiga. Anong ginawa mo sa kanya? Ipinapakita ko lang sa'yo kung gaano ko kalakas. Kaya wag mo kong susubukan. Wag mo ring maliitin ang kapangyarihan ko. Heto sa'yo! Tuluyang naglaban ang 2 nilalang, kaya pansamantala nawala ang pananakit ng sugat ni Kuya Mario. Gumapang ito at kinapa ang kinaroroonan hanggang sa makarating siya sa malaking puno at doon siya sumandal. Nang tamaan naman ng matandang lalaki ang leeg ng hurus-huros, tumakbo ito para tumakas. Naiwan ang matanda habang habol ang sariling hininga. Nilapitan nito si Kuya Mario at hinawakan ng paa na nasugatan. Sino ka? Bakit palagi niyo akong inililigtas sa aswang na yon? Dahil ikaw ang aking napili. Hindi ko hahayaan na mapahamak ka. Pinili po? Para po saan? Piniling maging bagong tagapangalaga sa mutya ng mata ng agila. Teka, hindi ko po kayo naiintindihan. Alam kong mahirap maunawaan ang mga sinasabi ko. Ngunit kailangan ko tulong mo. Hindi ako pwedeng mangalaga sa mutya na nasa akin. Dahil ang kailangan nito ay ang taong may busilak na puso. Isang binatang bulaga na kagaya mo. Narinig ko na rin po yan kay Lola Iska. Bakit palagi ninyong sinasabing busilak ang puso ko? Ngunit, punong-puno po ng galit ang dibdib ko. Busilak ang puso ng taong walang sinasaktang ibang tao. Dalisay ang pagkatao mo dahil kahit kailan ay hindi ka gumawa ng kasamaan. Heto, tanggapin mo. Para sa'yo talaga to. Panahon na para mahawakan mo ito. Dahil hindi ka tatantanan ng aswang na iyon. Ano po itong inilagay niyo sa palad ko? Hugis bilog na makinis na parang bato. Yan ang sinasabi ko sa'yo na mutya ng mata ng agila. Ikaw ang bagong tagapangalaga niyan. Yan din ang dahilan kung bakit lihim kitang binabantayan. Dahil ikaw ang itinakda na magiging magiting na antingero. Ibig sabihin, kayo po ang madalas kong nararamdaman na palaging nasa paligid ko? Oo, binabantayan na kita sa simula pa lamang. Nang isilang ka sa mundong ito, kung paano kang pinrotekta ng nanay mo, kung paano siyang namatay dahil sa pagtatanggol sa'yo. Tugisin mo ang aswang sa pamamagitan ng mutyang yan. Maging isa kang magiting at mahusay na antingero. Pero, paano ko naman po gagawin yun? Bulag ako eh. Sa pamamagitan yan, makakakita ka sa gabi. Ngunit sa araw,
muli kang magiging bulag. Ano po? Bulag sa araw tapos makakakita sa gabi? Oo, Mario. Hetong tungkod ko. Gamitin mo rin. Hindi ko po matatanggap ang mga ito. Tsaka, sino po ba talaga kayo? Ako si Apong Magno, ang nangangalaga dati sa kalikasan at lagusan na ngayon ay unti-unti nang sinisira ng mga hursos. Sa pamamagitan ng mutya, mapapangalagaan mo ang kaligtasan ng lahat ng mga taga rito, pati na ang naninirahan sa kabilang mundo. Pero, baka hindi ko po magawa ang inaasahan niyo po sa akin. Sa tulong ng mutya ng mata ng agila, makakaya mo silang harapin, maniwala ka. Paano po? Tsaka, ano po ba ang kakayahan ng mutya? Magtataglay ka ng kakayahang katulad ng saibong agila. Bukod pa ron, kikilalanin kang amo ng mabangis na agila na kayang pumatay sa mga aswang. Kaya sana, tanggapin mo ang kapangyarihan dahil kung hindi, ang buhay na babalutin ng lagim ang baryong ito at marami pa ang mamamatay. Walang nagawa si Kuya Mario kundi isuot ang kwintas sa leeg niya. Kasabay nito, naglaho ang sugat niya sa katawan. Marami pa sana siyang gustong itanong sa matandang lalaki, ngunit umalis na ito. Maya-maya pa ay tumayo si Kuya Mario, pero laking gulat niya nang mapagtanto niyang nakakakita na siya at nakikita niya na ang kanyang paligid. Nang tumingala siya sa langit, narinig niya ang huni ng isang agila. Nakita niyang bumaba ang ibon at diretsong dumapo sa kanyang balikat. Teka, ikaw na ba ang tinutukoy ni Apong Magno? Ha? Agila? Humuni ito ng malakas, kaya napagtanto ni Kuya Mario na yun na nga ang kanyang magiging gabay. Maigpit niyang hinawakan ang kanyang tungkod at naglakad ng dahan-dahan. Kailangan niya pa ring magkunwaring bulag sa harap namin. Sa kabilang dako naman, sa kinaroroonan namin, halos maiyak na si Lola Iska at si Tatay dahil hindi namin mahanap si Kuya Mario. Ilang sandali pa ay nagulat kami nang makita namin siyang lumabas mula sa madilim na bahagi ng kakawyan. May tungkod ito at ang kapansin-pansin ay ang malaking ibong agila sa balikat nito. Tay, si Kuya Mario, ayun po! Diyos ko, ang anak ko! Halina kayo, lapitan natin siya. Kuya Mario, nandito na po kami. Buboy? Buboy, ikaw ba yan? Opo kuya, nandito po kami. Nang malapitan namin siya, ay agad siyang niyakap ni Tatay at tinignan kung may sugat ba ito sa katawan. Anak, paano ka nakaligtas sa aswang na yun? Iniligtas po ako ng ibong nasa balikat ko, Tay. Mabuti na lang po at di niya ako iniwan. Isang agila ang nagligtas sa iyo. Agila po ba ang tawag sa ibong to? Oo. Hala, sige tara. Kailangan na natin magmadali, umuwi na tayo. Ako ang umalalay kay Kuya Mario sa paglalakad, pauwi sa bahay, habang sina Lola Iska at Tatay naman ang nasa hulihan ng aming daan. Alam kong nagdududa sila sa kakaibang nangyari kay Kuya Mario. Dahil siguro sa presensya ng agilang nasa balikat niya. Si Tatay ang hindi nakatiis at nagtanong na ito kay Kuya Mario. Anak, hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala kung paano kang nailigtas ng isang agila mula sa kamay ng aswang na yun. Masyado siyang malakas para talunin ng isang ibon. Tay, di rin nga po ako makapaniwala kung paano po niya tinalo ang hursos. Inatake po niya ng tuka ang aswang tapos dinagit po niya. Sa dami nga po ng tama ng aswang, natakot na po itong umatake sa akin. Yun po ang narinig ko kanina kaya nalaman ko po kung paano po niyang kinalaban ng hursos. Hindi sinabi ni Kuya Mario ang katotohanan sa pagkakaligtas niya mula sa aswang na hursos. Pasensya ka na anak ha. Di lang talaga ako makapaniwalang matatakot ang aswang na yon sa tuka ng ibon. Kung sa bagay naman anak, sa laki ba naman ang agilang yan? Tiyak na matatakot siya sa tuka nito.
Ewan ko po, Nay. Pamilyar po kasi sa akin ang ibong yan. Nagtataka lang po ako kung paano niya nakilala ang anak ko. Hindi ko po maintindihan kung bakit alam niyo po ang tungkol sa agilang to, Tay. Pero, may nalaman po ko. Anong nalaman mo, Mario? Roberto, Mario, sa bahay na lang natin pag-usapan yan. Kailangan na nating magmadali. Baka bumalik pa ang aswang. Nang sabihin yun ni Lola Iska, para bang nakaramdam ako ng kakaibang tensyon sa pagitan ng mga ito. Pagkalipas ng kalahating oras na paglalakad ay nakarating na kami sa bahay. Pagpasok namin sa loob ay isinaradong mabuti ni tatay ang pinto at ang mga bintana. Nang umupo si Kuya Mario sa tabi ko ay nagtanong na kagad si tatay, habang ang ibong agila naman ay hindi umaalis sa pagkakadapo sa balikat ni Kuya Mario. Anak, ano bang ibig mong sabihin kanina? Ano yung nalaman mo? Tay, gusto ko pong maging totoo kayo sa akin, ha. Sabihin niyo po, anak niyo po ba talaga ako? Kayo ba talaga ang tatay ko? Nagulat ako sa tanong na yun ni Kuya Mario. Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa mukha nila. Kinabahan ako at natakot sa magiging sagot ni tatay. Maging si Lola Iska ay bigla ring namutla ang labi. Anak, ano ba namang klaseng tanong yan? Tay, ang tanong ko lang po ang sagutin niyo. At gusto ko po magsabi po kayo ng totoo. Kayo po ba ang ama ko? Hindi agad nakapagsalita si tatay. Kaya si Lola Iskana ang nagsalita habang nanghihina itong napaupo sa bangko. Roberto, panahon na siguro para ipagtapat kay Mario ang buong katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Hindi natin ito maitatago sa kanya ng matagal. Mario anak, makinig kang mabuti ha. Hindi ako ang totoo mong tatay. Ngunit maniwala ka. Itinuring kita na para kong totoong anak. Alam mo yan, di ba? Opo, Tay. Kaya lang, bakit niyo po itinago sa akin? Kung pinagsakluban ng langit at lupa si Kuya Mario dahil sa kanyang mga natuklasan, mas natakot ako sa aking nalaman. Titig na titig ako kay tatay, maging kay Lola Iska na umiiyak na rin. Dahil nagulat si Kuya Mario, wala itong ibang ginawa kundi ang umiyak sa harapan namin. Ako naman ay napatayo, parang ako ang nasaktan. Nagduda na rin ako sa pagkatao ko. Tay, ano pong ibig sabihin nito? Paano hindi niyo po naging anak si Kuya Mario? Anak, huwag ka na muna sumali sa usapang ito. Makinig ka na lang. Ang Kuya Mario mo ay hindi ko totoong anak. Paano pong nangyari yun, Tay? Ako po ba? Anak niyo po ba ako? Parang sasabog ang dibdib ko sa tanong kong yun. Kahit nananahimik si Kuya Mario sa tabi ko, naririnig ko ang ingay ng tibok ng puso ko at nabibingi ako dahil sa pag-aalala. Takot na takot ako sa maaaring isagot sa akin ni tatay. Dahil sa reaksyon ng kanyang muka, para bang alam ko na rin kung ano ang isasagot niya. Ibig sabihin po, hindi niyo rin po ako totoong anak, Tay? Hindi ko rin po kapatid si Kuya Mario? Oo, anak. Patawarin niyo akong dalawa. Nay, paano ko po ba ipapaliwanag ito sa mga anak ko? Parang pinipiga ang puso ko nang mapasabunot si tatay sa kanyang buhok at napaupo sa upuang nakaharap sa amin ni Kuya Mario. Dahil nahihirapan si tatay sa pagpapaliwanag sa amin, si Lola Iska ang nagpatuloy sa pagsasabi sa amin ng buong katotohanan. Boboy Apo, ako ang nakakuha sa iyo sa gubat. May pusod ka pa noon at bagong silang. May nakapagsabi, iniwan ka raw ng nanay mo. Nang matuntun siya ng mga pulis, ikinulong siya. Lola Iska, bakit ngayon niyo lang po ito pinagtapat sa akin?
Dahil hindi namin alam kung matatanggap mo. Patawarin niyo kami ni Roberto kung wala kaming lakas ng loob na ipagtapat sa inyo ang buong katotohanan. Pasalampak ako na paupo sa bangkong katabi ni Kuya Mario. Maya-maya pa ay nag-angat na ng muka si tatay para sagutin na ang mga tanong namin. Mga anak, kahit hindi ko kayo tunay na anak, mahal na mahal ko kayo. At ang turing ko sa inyo ay tunay ko ng mga anak. Alam nyo yan. Tay, sino po ang totoo kong ama? Wala akong alam tungkol sa mga magulang mo. 1 taong ka pa lang noon nang makita kita sa gubat. Hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na impormasyong makapagsasabi kung sino ang mga magulang mo. Wala po bang naghanap sa akin, Tay? Wala. Naghanap na rin ako sa mga karatig baryo. Pero talagang wala akong nahanap na impormasyon tungkol sa mga magulang mo. Ganun po ba? Nung panahon kasing yun, anak, kakatapos lang daw sumalakay ng mga aswang na hurusos sa baryong ito. Saka kita natagpuan, kasama ang agilang nasa balikat mo. Ano po? Ang agilang yan, ang nag-iisang ibon na nagbabantay sa iyo na matagpuan kita sa gubat. Muntik pa nga niya akong tukain nang lapitan kita. Kaya nga nagtataka ko kung paano kayo nagkita sa gubat ng agilang yan. Para bang muli kayong pinagtagpo ng panahon. Pagkatapos na mag-usap ni Tatay at Kuya Mario, kami naman ni Lola Iska ang nag-usap. Ako po, Lola Iska. Saan po nakakulong ang nanay ko? Apo, wala na akong balita kung saan siya inilipat na kulungan. Huwag kang mag-alala. Magtatanong-tanong ako at hahanapin natin siya. Lola Iska, ano po bang pangalan ng nanay ko? Narda. Narda ang pangalan ng nanay mo. Pambihira po. Kapangalan pa po ni Darna. Kaya lang, kabaligtaran po siya ni Darna. Siya nagliligtas ng buhay ng tao, pero ang nanay ko po, nang iiwan ng anak. Hindi ko maitago ang galit ko para sa aking ina. Hindi ko matanggap na iniwanan niya ako sa gubat. Apo ko, huwag ka sanang magtanim ng sama ng loob sa nanay mo dahil hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan niya noon. Kahit na po, hindi ko po maiintindihan ang ginawa niya sa akin, Lola Iska. Wala nang sasama pa sa inang nagtatapon ng kanyang anak. Kaya ng mga sandaling yon, hindi ko alam kung kanino ba ako magagalit. Pero wala namang kasalanan ang mga taong nag-alaga sa akin. Sa kanila pa nga ako dapat na magpasalamat. Dahil kahit hindi ako totoong galing sa dugo at laman nila, hindi nila ako pinabayaan. Tay, kung hindi niyo po kami totoong mga anak ni Buboy, nasaan po ang pamilya ninyo? Dati akong pari sa simbahan, Mario. Tinanggal ako sa serbisyo dahil nagmahal ako ng babae at nabuntis ko siya. Nasaan po sila? Dahil di ko siya napanagutan, iniwan niya ako at umuwi siya rito sa baryo namin. Pagkalipas ng 1 taon at 8 buwan, sinundan ko si Teresa dito para sana itama ang pagkakamali ko. Ngunit, wala na. Hindi ko na siya naabot ang buhay. Patay na raw siya kasama ang anak ko dahil inatake sila ng aswang. Marami ang namatay sa baryong ito kasama sila. Yun po ba ang dahilan? Kaya naging antingero kayo at manunugis ng aswang? Oo, Mario. Grabe ang galit ko noon. Ang ipinagtataka ko lang, ikaw ang puntirya ng aswang at hindi ako. Kaya nagpalamig ako. Tumigil ako at binantayan na lamang kita. Hindi po kaya may bahagi sa nakaraan ko ang konektado po sa mga aswang? Ewan ko, anak. Kahit ano pa yun, hindi ko hahayaan na mapahamak ka at masaktan nila. Magdadaan muna sila sa ibabaw ng bangkay ko. Tay, magpapahinga na po muna ako Para po kasing bigla akong napagod eh. Buboy, anak. Ito tatandaan nyo. Mahal na mahal ko kayo.
Kayo ng Kuya Mario mo. Opo, Tay. Alam ko rin naman po yun. Mahal na mahal ko rin po kayo. Magpapahinga na rin po muna ako, Tay. Mario, di pa tayo tapos pag-usap. Gusto ko maliwanagan ang pag-iisip mo ngayong gabi. Kung marami ka pang tanong, sige lang, magtanong ka pa. Sa ngayon po, Tay, malinaw na po sa akin ang katotohanan. Hindi ko po kayo totoong ama. Pero wag po kayo mag-alala, Tay. Hindi po ako galit sa inyo. Sige po, papasok na po ako sa silid ko. Sabay kaming tumayo at pumasok sa loob ng tig-isa naming silid ni Kuya Mario. Kasama nito ang nakadapong agila sa balikat niya. Paghiga ko sa katre, umagos ang masaganang luwa sa aking pisngi hanggang sa tuluyan na akong napahagulgol ng mahina. Aaminin ko, masakit at parang ang bigat sa dibdib na ang pamilya pala na kinagisnan ko ay hindi totoong sa akin. Kung masakit man sa aming dalawa ni Kuya Mario, ang mga nalaman namin, mas doble ang sakit nito sa mga taong nagpalaki sa amin. Dahil saksi ako sa pagmamahal nila sa aming dalawa ni Kuya Mario. Samantala, sa kabilang kwarto naman ni Kuya Mario, kaharap niya ang agila na nakatayo sa maliit na lamesa. Nakatingin ang ibon sa kanya na para bang dumadamay sa kalungkutan niya. Kinausap niya ito na para bang tao. Narinig mo ba yun, Agila? Hindi ko pala sila totoong pamilya. Ang sakit ng kapalaran ko, di ba? Bulag na nga ako. Wala pang mga magulang. Pero pasalamat pa rin ako dahil sinabi sa akin ng aswang na yun ang buong katotohanan. Ang ipinagtataka ko lang, bakit alam niya ang tungkol sa bagay na yun? Kahit mahina ang boses, ay naririnig kong kinakausap ni Kuya Mario ang ibong agila. Ang buong akala ko totoo niya akong anak. Pero ayos lang. Mabuti naman silang tao sa akin. Inalagaan nila ako at minahal. Matagal na tumitig si Kuya Mario sa mga mata ng agila na tila ba naiintindihan nito kung ano ang nasa isip ng ibon. Maya-maya pa ay muli itong nagsalita. Tama ka, Agila. Kailangan kong harapin ang pagsubok na to. Kailangan mabigyan ng kasagutan ang mga tanong sa isip ko. Pero sa ngayon, naguguluhan pa rin ako sa nangyayari. Idagdag pa ang tungkol sa kwintas ko to. Pumagitna ulit ang katahimikan sa loob ng silid ni Kuya Mario. Maya-maya pa ay ibinuka ng ibong agila ang kanyang pakpak. Pagkatapos ay humuni ito ng dalawang magkasunod. Rinig na rinig ko naman ang huni ng ibon mula sa kwarto ko dahil abala ko sa pakikinig sa sinasabi ni Kuya Mario. Bahagya pa akong nagulat nang pumasok sa loob ng kwarto ko si Tatay. Anong ginagawa mo dyan, Buboy? Tay, wala po. May pinakikinggan lang po ako. Pinapakinggan mo ba ang kilos ni Kuya Mario mo sa loob ng kwarto niya? Opo, masyado po kasing tahimik ang silid ni Kuya Mario eh. Nag-aalala po ako sa kanya. Ay nako. Kung may magagawa lamang akong paraan, hindi ko nagugustuhin malaman niyo pa ang totoo. Kesa naman nagkakaganyan kayo. Tay, wala naman po kayong kasalanan. Hala, sige na. Matulog ka na at aayusin ko pa ang dingding ng silid ng kuya mo. Mahirap na, baka pasukin na naman tayo ng hurus-hus. Magmula ng gabing yon ay napanatag na ang loob ko. Panahon na rin para kalimutan ang tungkol sa nanay ko. Ang mahalaga ngayon ay ang bago kong pamilya. Ang pagbabago sa buhay ko ay napansin ko rin kay Kuya Mario. Palagi na siyang tahimik, malayo ang iniisip at palaging kinakausap ang kanyang agila. Nakikipag-usap din naman ito kay Tatay, kaya lang ay iba na. Isang gabi, habang nasa sala ako at nakatanaw sa labas, nilapitan ako ni Lola Iska. Apo ko, bakit hindi ka pa matulog? Gabi na.
Gusto ko lang po mapag-isa, Lola. Bakit? May problema ba? Wala po, may iniisip lang po ako. Ano bang iniisip mo? Si Kuya Mario po. Magmula po nang malaman po niyang hindi niya ako kapatid, bira niya na po akong kausapin, kahit po si tatay. May nagbago po sa kanya. Hayaan mo muna ang kapatid mo, Boboy. Kung natanggap mo ng mabilis ang nangyari sa iyo, iba ang kaso niya. Baka kailangan lang niya ng panahon para matanggap niya ang tungkol sa pagkatao niya. Sana po, Lola Iska. Miss ko na po kasi siyang kausap eh. Hala, sige na. Pumasok na tayo sa loob. Baka bibiglang sumalakay na aswang. Salamat po, Lola. Salamat po. At inalagaan niyo po ako. Inalagaan kita dahil apo kita. Kaya kalimutan mo na ang nakaraan. Magsisimula ulit tayo. Huwag kang mag-alala. May plano ang Diyos at balang araw ay mapapatawad mo rin ang nanay mo. Akmang papasok na kami sa bahay nang bigla kaming nakarinig ng malakas na huni ng ik-ik mula sa itaas. Boboy, bilisan mo! May aswang sa paligid! Bagya pa kaming nagulat ni Lola Iska nang mabilis na lumipad palabas ng kwarto ni Kuya ang agila. Lola Iska! Umalis po ang ibon ni Kuya Mario! Huwag ka mag-alala. Natitiyak mo na papatayin niya ang mga ik-ik. Kaya tara na, pumasok na tayo sa loob ng bahay. Mas lalong lumakas ang huni ng ik-ik, kaya napabilis din ang pasok namin ni Lola Iska sa loob ng bahay. Hindi namin alam na pinatay nga ng agila ang mga ik-ik. Wala kaming kaalam-alam na tuwing gabi merong nangyayaring kakaiba kay Kuya Mario. Iniisa-isa na pala niyang tugisin ang mga aswang dahil naniniwala siyang may kasalanan ang mga aswang sa nangyari sa kanya, lalo na sa naging dahilan ng pagkabulag niya. Kaya nang nasa loob na kami ng bahay ay hindi namin napansin na dumaan si Kuya Mario sa bintana. Sa kabila ng kadiliman ng paligid, malinaw na nakikita ni Kuya Mario ang daan. Maigpit niyang hawak noon ang kanyang tungkod. Doon ko naririnig ang mga angil. Hintayin niyo ako, mga halimaw kayo. Malapit na ako. Tudurugin ko kayong lahat. Tumingala sa langit si Kuya Mario. Nakita niya roon ang agila na parabang itinuturo sa kanya ang lokasyon ng kinaroroonan ng mga kalaban. Sinundan niya ito upang tumbukin kung saan nanggagaling ang naririnig niyang ingay ng pag-angil mula sa mga aswang. Mabilis ang takbo niya na halos kaya niyang sabayan ang lipad ng agila. Lumiliwanag din ang suot niyang kwintas na tanging siya lamang ang nakakakita. Pagkalipas ng kalahating oras na pagtakbo, ay tumigil siya sa gitna ng kagubatan. Tumambad sa kanyang paningin ang isang hanay ng mga aswang na hurushos. Nakilala niya ang pinuno ng mga aswang dahil sa boses nito. Hindi siya makapaniwalang ganun pala ang itsura ng hurushos. Mapupula ang kanilang mga mata at higit silang matangkad kesa sa ordinaryong taas ng tao. Ngumisi ang pinuno ng mga ito habang tumutulo ang malapot nitong laway na may kasama pang dugo, habang ang mga alagad nito ay lahat nakatingin kay Kuya Mario. Mabuti naman at narinig mo ang paanyaya ko. Kasama ko nga pala ang aking mga alagad. Sila ang nagsabi sa akin na ikaw raw ang bumira sa mga tauhan ko sa talipapa. Ibinalita rin ba nila sa'yo kung gaano ako kalupit? Teka, hindi ka nabulag? Ano sa tingin mo? Makakapunta ba ako dito kung bulag ako at hindi ko kayo nakikita? Ibig sabihin, nakikita mo na kami? Ang hina naman pala ng isip mo eh. Naging pinuno ka pa. Wala ka naman palang silbi, gunggong. Huwag mo akong pagsasalita ng ganyan. Baka nakakalimutan mong may atraso ka pa sa akin. Ikaw ang may atraso sa akin, hayop ka. Naniniwala akong ikaw ang naging dahilan kung bakit ako nabulag.
kung bakit nasira ang buhay ko. Dahil sa inyo! Pinaikot ni Kuya Mario ang kanyang tungkod. Hindi namin akalain ni Natatay at Lola Iska na habang nagpapahinga kami sa bahay, si Kuya Mario naman ay nakikipaglaban pala sa mga aswang. Kaya pala sa ilang araw na lumipas, mas marami ang natatagpo ang patay na aswang kesa mga tao. Siya nga pala, kumusta naman ang sinabi ko sa'yo? Nalaman mo na ba ang katotohanang hindi mo tatay si Roberto? Oo, dahil sa ginawa mo. Nalaman ko kung gaano kalaki ang kasalanan mo sa akin, hayop ka. Kasalanan sa pagsasabi sa'yo ng katotohanan? Ano kaya kung magsanib puwersa na lang tayo? Imbis ako, si Roberto na lamang ang patayin mo. Hindi ko gagawin ang sinabi mo. Dahil mas gugustuhin ko pang mamatay ka kaysa patayin ang tatay ko. Hindi mo ako magagamit sa kasamaan mo. Matigas ka. Pues, wala na akong magagawa. Papatayin na lang kita. Sige, subukan mo. Nang makita mo ang hinahanap mo, sisiguraduhin ko sa'yo na dito na magwawakas ang buhay mo. Diablong buwang ka. Hindi sinasabi yan. Ginagawa yan. Malakas na itinukod sa lupa ni Kuya Mario ang hawak niyang tungkod. Yumanig ng bagya ang paligid at naramdaman ng mga aswang ang presensya ng kapangyarihan ni Kuya Mario. Nagsiatrasan ang mga ito at hindi yung nagustuhan ng pinuno nila. Isang tambak kayo mga inutil! Mga walang kwenta! Tao lang siya. Bakit natatakot kayo sa kanya? Natigilan ang pinuno. Nang makita nito ang nagliliwanag na mutya ni Kuya Mario, bumakas ang pag-aalala sa mukha nito, ngunit hindi ito nagpahalata. Teka, sandali lang. Bakit nasa iyo ang mutya ng mata ng agila? Huwag ka nang magtanong at wala ka rin pakialam. Kaya pala ang lakas ng loob mong hamunin ako. Dahil nasa iyo na ang mutya. Walang iya talagang matagdag yun. Papatayin ko siya. Bakit? Natatakot ka na ba, ha, Hursos? Ano bang meron sa mutyang to? At ganyan na lamang ang takot mo? Hindi mo na kailangan malaman pa. Kailangan mo na talagang mamatay. Dahil magiging banta ka sa buhay naming lahat. Mga kasama, patayin niyo ang bagong tagapangalaga sa mutya ng mata ng agila! Sige, Agila. Atakihin mo rin sila. Sugod! Patayin natin silang lahat! Mula sa himpapawid ay pabulusok na lumipad ang agila. Isa-isa nitong dinagit ang mga aswang at inilayo sila kay Kuya Mario. Sige, Agila! Ikaw na ang bahala sa kanyang mga alagad at ako naman ang bahala sa pinuno nila! Si Kuya Mario ang unang lumapit sa aswang na Hursos. Mabilis itong tumakbo, sabay palot ng tungkod sa katawan ng aswang. Naiwasan nito ang unang pag-atake ni Kuya Mario. Ngunit tinamaan ito ng pangalawang palot ni Kuya Mario sa leeg. Nagulat silang lahat sa kakaibang lakas ng kapatid ko. At hindi sila makapaniwalang nagawa nitong talunin ang pinuno ng mga aswang. Hindi ito maaari. Bakit napakalakas mo? Kaya nga kabahan ka na. Heto pa! Saluin mo ang tungkod ko! Bawat pag-atake ni Kuya Mario sa kalaban ay napapaigik ito sa labis na sakit. Talagang nag-iiwan ito ng pasa at latay na umuusok kapag mas malakas ang paghampas. Ang kanya namang agila ay pinagtututukan nito ang mga mata ng mga aswang. Dahil hindi nila kaya ang lakas ni na Kuya Mario at ng agila, kumaripas ng takbo ang mga kalaban. Atras! Atras tayo! Hindi natin sila kaya dito. Doon tayo sa lugar natin kung saan ay mas magiging malakas tayo! Atras! Dahil naging kampante si Kuya Mario na natakot nga talaga sa kanya ang mga aswang,
Hinabol niya ang mga ito. Pagkalipas ng kalahating oras, biglang nawala ang presensya ng mga aswang sa paligid. Kaya tumigil sa pagtakbo si Kuya Mario. Inilingalinga niya ang kanyang paningin na tila ba may hinahanap. Ngunit wala na siyang maramdaman. Maya-maya pa ay bumaba ang agila mula sa sanga ng puno at dumapo ito sa balikat ng kapatid kong si Kuya Mario. Samantala, sa bahay naman namin, sa loob mismo ng kwarto ko, pabaling-baling ako sa higaan. Hindi ako makatulog. Naaalala ko ang ibon ni Kuya Mario. Kaya naman, nagpasya akong lumabas ng silid ko para sana kausapin si Kuya Mario. Matagal na kasi kaming hindi nagkikwentuhan. Madalas kasing maaga siyang pumapasok sa kanyang silid para matulog. Kuya Mario, gising ka pa ba? Teka, walang sumasagot ah. Natulog na kaya siya? Nang kakatukin ko na sana ang kanyang pinto, ay naitulak ko ito pabukas. Kaya tumambad sa paningin ko na wala sa loob ng kanyang silid si Kuya Mario. Diyos ko, wala rito si Kuya Mario ah. Saan kaya siya nagpunta? Dala ng pag-aalala ko, pumunta ako sa silid ni na Tatay at Lola Iska. Kinalampag ko ang kanilang pinto para magising sila. Tay! Tatay! Buksan niyo po ang pinto! Lola Iska, gumising po kayo! Lola Iska! Bumukas kagad ang pinto ni Tatay at nagulat ito nang makita ko. O Buboy, bakit ang ingay mo? Tay, si Kuya Mario po wala sa kwarto niya. Ano ka mo? Tara po, tignan niyo sa silid niya. Wala po siya ron. Malaki ang hakbang na pinuntahan ni Tatay ang silid ni Kuya Mario. Samantalang si Lola Iska ay sumunod na rin sa amin. Diyos ko, nawawala nga ang kapatid mo, Buboy. Aba, saan naman pupunta si Mario? Hindi maganda to, Nay. Baka tinangay ng hurus-hurus ang anak ko. Aba, kailangan nating mahanap si Mario. Sasama po ako sa inyo, Tay. Sige anak, dalhin mo ang punyal mo. Ikaw naman po, Nay. Gasera na lang po ang dalhin nyo. Buntot ng pagi naman ang sakin. Sapat na itong panlaban sa mga aswang. Ano pang hinihintay nyo? Abay, tara na! Umalis na tayo! Tay, mauuna na po ako sa inyo. Wag anak, mapanganib. Kaya nga po kailangan ko nang umalis eh. Mapanganib po at walang kasama sa labas si Kuya Mario. Hindi ko na hinintay na magsalita pa sina Tatay at Lola Iska. Agad na akong tumakbo palabas ng bahay. Tinaha ko ang daan papasok sa kagubatan. Dala ang punyal. Konti lang ang liwanag na nakikita ko sa daan. Kaya nahihirapan akong suungin ang masukal na kagubatan. Ngunit mas nangibabaw ang pag-aalala ko para kay Kuya Mario. Kaya nilakasan ko na lang ang loob ko, lalo na sa kalagayan nito. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng malakas na pag-angil, sigawan at tunog ng paghampas ng isang kahoy sa katawan ng tao. Mas nilakihan ko pa ang hakbang para makarating kagad ako sa pinagmumulan ng ingay. Ngunit bigla rin naman akong natigilan nang tumambad sa aking paningin ang pakikipaglaban ng isang lalaki sa mga naglalakihang nilalang na mukhang aso. Hindi sila makaubra sa binatang may tanga ng tungkod. Dahil nga madilim, hindi ko kagad nakilala ang lalaki. Kuya Mario? Kinusot-kusot ko pa ang aking mga mata dahil hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Sa muling pagmulat ko ng aking mga mata ay nakita ko nga si Kuya Mario kung paano niyang kinakalaban ang mga aswang na umaatake rito. Hindi ako nakapagsalita at nanigas ang tuhod ko. Dahil sa tingin ko sa kanyang mga galaw, hindi na siya bulag. Napakagaling niyang makipaglaban. Bawat tamaan ng kanyang tungkod, napapaatungal dahil sa labis na sakit. Pinanood ko sila kung paanong nahirapang lumaban ang mga hurus-hurus kay Kuya Mario. Pero mas nagulat ako
sa agilang kasama ng kapatid ko. Lahat ng mga aswang na nagtatangkang umatake kay kuya, sinasalubong nito at tinutuka sa mga mata. Ano? Bakit natatalo kayo ng isang tao? Mga inutil! Kasama ka ron, halimaw! Kaya wag mong isisi sa mga alagad mo ang kahinaan mo! Hindi ako mahina. Ako si Asbar, ang Panginoon ng mga aswang. Huwag mo akong binamaliit! Isa lang ang Panginoon, hayop ka! Walang iba, kung di ang nasa itaas lamang. Sa pamamagitan ko, ipapakita niya kung gaano siya kalakas na hindi magwawagi ang kagaya mong masama laban sa kanyang puwersa. Kaya tikman mo ang sakit ng kapangyarihang nanggaling sa kabutihan. Ay ko, tinamaan ako sa ulo ng tungkod. Napakalakas, parang mababasag ang bungo ko. Napaatras ang aswang na si Asbar, habang ang natitira naman niyang alagad ay umatake kay Kuya Mario. Ngunit wala rin silang nagawa. Bumagsak din sila sa lupa. Habang nakahiga ang mga ito, saka sila sasalakay ng tuka ng agila. Sige, Agila! Ubusin mo silang lahat! Wala kang ititira ni isa sa kanila! Lahat sila ay walang nagawa sa puwersa ni na Kuya Mario at ng ibong agila. Kaya hindi makapaniwala ang pinuno ng mga aswang na hurusos. Hindi siya makalapit sa kapatid ko. Samantala, sa kinaroroonan ko naman, hindi ko inaalis ang paningin ko kay Kuya Mario. Napakalakas ni Kuya Mario. Paano kaya nangyari na nakakakita na siya? Para siyang naging ibang tao sa kilos niya. Isa pa, ang agilang yun. Napakabangis niya pagdating sa pakikipaglaban. Parang ang hirap talagang paniwalaan ng mga nakikita ko ngayon. Sa kalagitnaan ng paglalaban ng mga ito, ay biglang tumigil ang mga aswang at kinausap si Kuya Mario. Habang ako naman ay nagtago sa likod ng puno para pakinggan kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Kahit na anong mangyari, ay kukunin ko ang mutya ng mata ng agila sa'yo. Ako ang dapat na magmamayari niyan. Yan ang dahilan kung bakit ako narito sa mundo ninyo. Huwag kang umasa na makukuha mo to sa akin. Tao ka lang din na kagaya ko. Pareho lang din tayo na nanghiram ng lakas sa kapangyarihang elemental. Hindi ako naghihiram ng lakas. Kaya kitang durugin sa pamamagitan ng itim kong kapangyarihan. Itinaas nito ang kamay para gamitin ang itim na kapangyarihan. Ngunit nabigo ito. Bakit? Bakit ganun? Hindi ka tinatabla ng kapangyarihan ko. Dahil nga nasa akin ang mutya. Kaya wala kang silbi para sa akin. Wala kang laban sa kapangyarihan ko. Kung ganun, lalabanan pa rin kita. Hindi ako makakapayag na hindi ko makuha ang mutya na yan. Gagamitin ko yan para magpalakas ng aking kapangyarihan. Hindi ka magtatagumpay dahil pipigilan kita. Kahit na anong mangyari, wala ka nang masasaktang tao sa baryong ito. Dahil ako na mismo ang makakalaban mo. Mula nga sa aking kinatatayuan ay kitang-kita ko kung paano silang naglaban. Sumugod na rin ang ibong agila sa mga hurushos. Nagkagulo sila nang hampasin sila ng tungkod ni Kuya Mario. Bawat tamaan ng sandata ni Kuya Mario ay talaga namang tumatalsik ng malayo na para bang may malakas na puwersa na tumatama sa kanilang katawan. Ganon din ang nangyari sa pinunong si Asbar. Pasadsad itong bumagsak sa lupa. Saka ito nilapitan ng kapatid ko at sinakal. Halos umangat ang paa nito sa lupa dahil sa lakas ni Kuya Mario. Bitiwan mo ang leg ko! Ang init ng kamay mo! Isang kamay lang ang ginamit ni Kuya Mario, ngunit hindi makapalag ang pinuno ng mga hurushos. Nakapagtaklob ako ng bibig. Wala nitong kahirap-hirap na ibinarag sa lupa ang maskuladong aswang na si Asbar. Halos hindi talaga ako makapaniwala sa mga nakikita ko. Maya-maya pa
ay biglang dumating sina Tatay at Lola Iska. Maging sila ay nagulat din sa kanilang nadatnan. Dala ni Lola Iska ang gasera, kaya nakita ko kung paanong namutla ang labi nito. Para bang nakilala niya ang kalaban ni Kuya Mario. Idagdag pa ang katotohanang hindi na bulag ang apo nito. Hindi rin sila agad nakapagsalita. Tay, si Kuya Mario po hindi na po siya bulag. Nakikipaglaban po siya sa mga aswang. Kasama po ng agila niya. Napakahusay po nila, Tay. Diyos ko, hindi ako makapaniwala sa nakikita kong ito. Mahabagin langit. Si Mario nga ba ang nakikita ko? Opo, Lola Iska. Si Kuya Mario nga po yan. Yes ko. Ito ang dahilan kung bakit hinahanap ng mga aswang si Mario. Dahil siya naga ang may busilak na pusong mangangalaga sa iniingatang butya ng isang mahiwagang ermitanyo. Ang dakilang antikero na pupuksa sa mga aswang. Ano po? May wagang ermitanyo? Di ba, siya po yung madalas na ikinikwento niyo sa amin ni Kuya Mario? Oo, apo. Siya naga ang tinutukoy ko. Kung ganun, nasa panganib ang anak ko. Nagkakamali ka, Roberto. Ang mga aswang na nasa panganib, iba ang lakas ng binatang bulag na may mutya. Natitiyak ko na ang agilang tumutulong sa kanya ay ang gabay ng mutya ng mata ng agila. Ano naman po ang ibig sabihin nun, Lola Iska? Ang nakikita ni Mario ay nakikita rin ng agilang yon. Magkaugnay sila. Sana hindi mapahamak ang agila dahil sa oras na masaktan ng ibon, manghihina naman ang may tangan ng mutya. Paano po? Kung mamatay po ang ibon, Lola Iska, mamamatay din po ba si Kuya Mario? Hindi. Ngunit mawawala naman ng bisa ang mutyang suot niya dahil patay na ang nagmamay-ari nito. Ipinagdasal ko na sana hindi malaman ng aswang ang kahinaan ni Kuya Mario. Tay, Lola, ano pong gagawin natin? Dito lang kayo, Buboy. Samahan mo lola mo. Tutulungan ko si Mario. Sige, nakaalalay lang kami sa iyo, Roberto. Buboy, dito ka lang sa tabi ko. Pero gusto ko rin pong tumulong. Paano po itong punyan na hawak ko kung hindi ko po magagamit laban sa mga aswang? Anak, makinig ka muna sa lola mo. Delikado ang labanan na ito at baka mapahama ka. Sige na, magtago na lang kayo rito. Hindi ko na nga napigilan pa si Tatay nang tumakbo siya sa kinaroroonan ng mga aswang na naglalaban. Hoy! Ako ang harapin nyo! Mga diablong buwang kayo! Tay! Gumuhit ang pinaghalong takot at pag-aalala sa muka ni Kuya Mario nang makita niya si Tatay na sumugod sa mga aswang gamit ang buntot ng pagi. Tamaan man ng sandata ni Tatay ang mga aswang, hindi nila yon masyadong iniinda. Kaya nasira ang focus ni Kuya Mario sa pakikipaglaban at tinamaan ito ng kalmot sa kanyang tiyan. Lola Iska, si Kuya Mario! Tinamaan na po siya! Mali kasi ang pasok ng ama mo. Dapat sumugod siya nung hindi pa naglalaban sina Mario at ang aswang. Inalalayan ni Tatay si Kuya Mario at batay sa naging pag-uusap nila, dismayado si Kuya Mario sa biglang pagdating ni Tatay. Kaya lang, nabaling ang atensyon nila sa mga natirang aswang. Maging kami ni Lola Iska ay kinabahan din nang magbago ang kanilang itsura. Naging mas malaki ang mga ito. Tinubuan sila ng maraming sungay sa ulo. Ganon din ang pinuno ng mga hurushos. Higit na mas mabagsik na ang anyo nila. Kay tagal kong hinintay na muli tayo magkaharap, Roberto. Sa pagpatay mo sa asawa ko at anak, pagbabayaran mo ang buhay nila. Paano naman ang ginawa mo sa asawa at anak ko? Ikaw ang nauna. Pinatay mo ang mag-ina ko pati na ang pamilya niya. Kaya huwag kang umastang ikaw lang ang nawalan dito. Kung ganon, matirang matibay, papatayin ko rin ang mga anak mo. Kapag ginawa mo yun, ay pagsisisihan mo na malaki at isusumpa mo na naging aswang ka. Alam ko ang kahinaan mo. Sa oras na saksakin ka ng anak mo, yun na rin ang magiging katapusan mo.
Babalik ka sa mundo mo na isang malamig na bangkay. Kaya nga yun ang pagkakamali ginawa mo. Pinatay mo ang nag-iisang kahinaan ko. Kahit patay na ang kahinaan mo, narito pa rin ako. Ang mutya ko mismo magiging pangalawang kahinaan mo. Walang takot na sumugod si Kuya Mario sa mga kalaban. Ngunit nahawakan ng pinuno ng ngursos ang kamay ni Kuya Mario. Bitiwan mo ang anak ko, hayop ka! Hinampas ni tatay ng buntot ng pagi ang braso at katawan ng ngursos. Ngunit hindi ito natinag at humalakhak pa ng malakas. Sabay sakal din sa leeg ni tatay. Umangat ang paa nila sa lupa habang tumatawa ng malakas ang pinuno ng mga hurusos na si Asbar. Kapag nagpalit kami ng anyo, nanaragdagan din ang lakas namin! Maging ang agila ay tumulong na rin. Ngunit hindi nito iniinda ang tuka ng ibon. Kaya ang binalingan na lamang ng agila ay ang mga alagad ni Asbar. Lola Iska, papatay ni Ismar sina Kuya Mario at tatay. Kailangan may gawin na po ako. Hindi ko na hinintay. Napigilan pa ako ni Lola Iska. Mabilis akong tumakbo, papalapit sa kinaroroonan ng mga ito. Mahigpit kong hinawakan ang aking punyal. Dahil gamit ng aswang ang dalawa nitong kamay, wala siyang nagawa nang ibaon ko sa likod niya ang punyal ko. Umatungal ito ng malakas, kaya naihagis nito sa malayo ang sakal niyang sina tatay at Kuya Mario. Rinig na rinig ko ang tunog ng pagbagsak nila sa lupa. Habang ako naman ang binalingan ng aswang. Nanlilisik ang kanyang mga matang lumapit sa akin habang umaangil. Buboy! Tumakbo ka na! Lumayo ka sa kanya, anak! Si Kuya Mario, pinilit niyang tumayo para pigilan ang aswang. Ngunit hindi pa ito nakakabawi ng lakas. Maging ang agila nito ay tila naramdaman din ang sakit na nararamdaman ni Kuya Mario. Isa ka pang bata ka! Naisahan mo ko ng punyal mo! Hindi mo ko mapapatay! Dahil hindi naman kita anak! Wala akong pakialam. Ang mahalaga, nailigtas ko ang pamilya ko. Isipin mo muna kung paano matatanggal ang punyal sa likod mo. Nagulat ako sa reaksyon ng aswang. Pilit niyang inaabot ang punyal at halatang nasasaktan ito. Umatungal ito ng malakas at napaluhod sa lupa. Bumangon naman si Kuya Mario at akmasa ng papaluin ng tungkod ang aswang na si Asbar nang biglang sumigaw si Lola Iska mula sa akin likuran. Huwag, Mario! Huwag mo munang patayin ang hayop na aswang na yan! Gusto ko munang malaman niya na unti-unti na siyang manghihina at mawawala ang pagiging aswang niya dahil ang kahinaan niya ay ang mismo niyang anak! Ano? Anong sinasabi mong matanda ka? Anak mo si Boboy. Kaming dalawa ni Roberto ang nag-alaga sa kanya. Nang mapatay ng anak ko ang asawa mo, dinala namin ang anak niyo upang hindi siya maging aswang na kagaya mo. Hindi kami kasing sama mo. Hindi totoo yan. Niloloko niyo lang ako. Hindi ko anak ang batang yan. Hindi maaaring magsinungaling ang epekto ng punyal mula sa anak mong si Boboy. Mamaya lang, magiging tao ka na at sapat na yon para masabing ikaw nga ang tunay na ama ni Boboy. Lola Iska, nagbibiro lang po kayo, di ba? Patawarin mo ko, apo ko. Nagsinungaling kami sa iyo. Hindi totoong nakulong ang nanay mo. Dahil ang totoo ay patay na siya. Napatay siya ni Roberto. Yun ang dahilan kung bakit naggugulo si Asbar. Hindi. Hindi po totoo yan. Nagsisinungaling lang po kayo. Hindi, anak. Yun ang katotohanan. Bago namatay ang nanay mo at naisilang ka, hiniling niya na ilayo kita sa tatay mo. Pinalabas namin patay ka na para hindi ka hanapin ni Asbar. Bakit po?
Dahil balang araw, gagawin kanyang aswang sa pamamagitan ng pagpapasa ng bertud niya. Ngunit hindi ko hahayaan yon. Patawarin mo ko, anak. Pero ito ang katotohanan sa pagkatao mo. Halos mabaliw ako nang marinig ko ang mga ipinagtapat sa akin ni na Tatay at Lola Iska. Habang hindi ko inaalis ang tingin ko sa aking ama na nakaluhod pa rin sa lupa. Maya-maya pa, tumambad sa aking paningin ang unti-unting pagbabago sa kanyang anyo. Naging tao na siya. Indikasyong mag-ama nga kami. Nanginginig ang katawan ko dahil sa labis na pagkabigla. Ngayong naging tao ka na, itatanggi mo pa rin ba na hindi mo anak si Buboy? Hindi ko akalain na buhay pa pala ang anak ko. Hindi kami kasing sama ng iniisip mo, Asmar. Ikaw ang tunay na masama rito. Ikaw ang unang pumatay sa pamilya ko, Asmar. Anong pakiramdam nang mawalan ng pamilya? Hindi ba't masakit? Oo. Tama ka, Roberto. Patawarin mo ako. Kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, ay siya rin ang mangyayari sa'yo. Kadalasan doble ang sakit na ibabalik nito. Hindi. Hindi totoo. Wala akong tatay na aswang. Hindi totoo ang mga sinasabi nyo. Nagsisinungaling lang kayo. Buboyan ako. Alam kong hindi mo agad matatanggap to. Pero ito talaga ang katotohanan. Patawarin mo ko, Buboy, sa ginawa namin sa'yo. Apo ko, ginawa namin ang lahat para lumaki kang mabuting tao. At hindi ka maging kagaya ng iyong ama. Kung naging masama siya, piliin mong maging mabuti. Huwag kang gagaya sa iyong ama. Yan ang sinabi ng iyong nanay bago siya namatay. Hindi ko sinasadya ang pagpatay sa kanya. Nagkataon lamang na nasa anyong aswang siya. Hindi ko rin alam na malapit na siyang manganak. Ngunit bago siya namatay, naipanganak ka pa niya dahil gusto niyang mabuhay ka. Para itama ang pagkakamaling ginawa ng tatay mo. Siya rin na nagsabi na ikaw ang kahinaan ng ama mo. Tay, Lola Iska, hindi po ako aswang. Hindi po ako kagaya ng aking ama. Hindi ka magiging aswa, Buboy, hanggat hindi mo tinatanggap ang bertud ng iyong ama. Diyos ko, hindi ko gagawing aswang ang anak ko. Patawarin mo ko, Buboy, anak. Hindi ko alam na anak kita. Muntik na kitang mapatay kanina. Pero dahil sa ginawa mo sa akin, napagtanto ko na napakasama ko pala. Ang dami kong pinatay. Ang dapat sa akin ay mamatay na rin. Nagtatalo ang kalooban ko habang pinagmamasdan ko ang aking totoong ama. Habang umiiyak ito sa harapan ko. Tao lang din ako at talagang lumambot ang puso ko. Dahil totoo, pinalaki ako ng tama ni na Tatay at Lola Iska. Nakita ko ang paghihirap ng kalooban niya na para bang ako ang nasaktan. Maya-maya pa, lumapit sa amin si Kuya Mario at hindi niya na itinuloy ang pagpalo ng tungkod sa katawan ng aking ama. Dumapo na rin sa balikat nito ang agila na tila ba nakikinig sa aming mga pinag-uusapan. Sumusuko na ako sa inyo. Handa ko ng pagbayaran ng kasalanan ko. Kung kamatayan man ito, maluwag kong tatanggapin. Iiwan ko ang anak ko sa inyo dahil alam kong kayo ang mas higit na may karapatang mag-alaga sa kanya. Sigurado ka na ba? Oo, Roberto. At maraming salamat sa inyo. Sa kabila ng ginawa ko sa inyo at sa pamilya nyo. Ito pa ang iginanti nyo sa akin. Wala akong kasing sama. Isa akong halimaw na walang kwenta. Sandali!
Huwag mo sasaktan ang sarili mo, Asbar. Huwag ka rin magpapakamatay dahil higit na mas kasalanan yon sa mata ng Diyos. Tanggapin mo ang iyong kasalanan at patawarin mo ang iyong sarili. Humingi ka rin ng kapatawaran sa Kanya. Asbar, iisa lang ang kahilingan ko. Bumalik ka na sa mundo nyo. Sa mundo ng mga engkanto. Hindi ka nararapat dito dahil kung mananatili ka rito, maraming magtatangka sa buhay mo at makakagawa ka lang ulit ng kasalanan. Dahil sa sinabing yon ni Tatay Roberto, ay sumang-ayon si Tatay Asbar. Mas lalo kaming nagulat nang merong malakas na liwanag na lumitaw mula sa balikat ni Kuya Mario. Ang agila ay naging isang matandang lalaki na mahaba ang balbas at bigote. Mahaba rin ang kanyang buhok na kulay puti na kasing kulay ng kanyang saya. Meron itong sariling tungkod at merong korona na para bang ginto. Hindi ko inaasahan na ito pala ang magiging wakas ng iyong kasamaan, Asbar. Apong Magno, ikaw pala ang agila. Oo, Asbar. Ako ang gabay ni Mario bilang bagong tagapangalaga sa mutya ng mata ng agila. Siya sana ang papatay sa iyo, ngunit nagbago ang takbo ng kapalaran mo dahil buhay pa ang nag-iisang kahinaan mo. Yun ay walang iba, kundi ang iyong anak. Nagulat din ako sa aking natuklasan. Maya-maya pa ay humarap ang mahiwagang ermitanyo, kina Tatay at Kuya Mario. Nais kong ipagtapat na ikaw, Roberto at Mario, ay totoong mag-ama. Ano po? Paano nangyari yun? Akala ko po patay na ang aking anak, kasama ng asawa ko. Nagkakamali ka dahil ako mismo nagbigay sa iyo sa totoo mong anak. Kung natatandaan mo, ako ang agilang nagbabantay sa kanya, hindi ba? Kaya ako rin ang nakakaalam kung sino ang totoo niyang ama. Siya ang anak ninyo, ni Teresa. Diyos ko, napaka-imposible. Kinilabutan po ako sa mga narinig ko sa inyo, Apong Magno. Hindi po ako makapaniwalang totoo kong ama, si Tatay Roberto. Oo, Mario. Kaya huwag kang magtanim ng galit sa puso mo. Dahil kahit kailan ay hindi kita pinabayaan. Hindi ka rin pinabayaan ng Diyos. Lalong-lalo ka na, Roberto. Kung tinalikuran mo man ang paninilbihan sa Panginoon, hindi ibig sabihin nun na hindi mo na siya pinaniniwalaan. Diyos ko, hindi ko po alam ito. Napaka-imposible na ang inaalagaan ko pala ay totoo kong anak. Walang imposible sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang lahat ng mga nangyayari sa inyo ay may dahilan na sana'y magbigay sa inyo ng patunay na ang Diyos ay palaging nakatingin sa ating lahat. Alam niya kung ano ang plano niya para sa mga buhay natin. Nang marinig ko sila, isa lang ang napagtanto ko. Mahal ako ng Diyos at hindi niya ako hinayaan na maging masama, kagaya ni Tatay Asbar, sina Kuya Mario at si Tatay Roberto. Pinagtagpo sila ng Panginoon upang muling magkasama. Kaya naman, ipinagpasalamat ko sa Diyos na nabuo ang pamilya ko, ngunit hindi nga lamang sa magandang paraan, kundi sa karahasan mula sa mga aswang na hurushos. Ipinagdasal ko na sana ay mapatawad ni Tatay Asbar ang kanyang sarili at patawarin din siya ng Panginoon. Ang pagsuko niya ay sapat na upang mapatunayan kong tuluyang nawala na ang kasamaan sa dibdib niya. Hindi ko napigilan ang sarili ko ng mga oras na yun. Mahigpit kong niyakap si Tatay Asbar. Tatay Asbar! Anak ko, patawarin mo ako. Patawad. Salamat po. Hanggang sa huli, ay tinanggap niyo na po ang pagkakamali niyo.
Ako mismo ang bumunot ng punyal sa likod nito. Kitang-kita ko kung gaano siya namilipit sa labis na sakit. Pero dahil sa tulong ng mahiwagang ermitanyo, naghilom ang sugat nito matapos patakan nito ng kulay berdeng likido. Tuluyan na ngang isinuko ni Tatay Asbar ang kanyang bertud kay Apong Magno. Dahil may kasalanan si Tatay Asbar sa mundo ng mga engkanto, kailangan siyang sumama kay Apong Magno. Apong Magno, isinasauli ko na po sa inyo ang tungkod. Hindi, Mario. Para sa iyo talaga yan. Dahil mananatili kang bulag sa araw at sa gabi ka lang makakakita. Umalis na si Apong Magno at Tatay Asbar para magtungo sa lagusan papunta sa mundo ng mga engkanto. Sina Tatay Roberto at Kuya Mario naman ay nagyakap ng maigpit, habang si Lola Iska nilapitan niya ako at niyakap din ng maigpit. Sinabi nitong ang mga nakita namin ay kalimutan ko na. Marahil ay nagtatanong kayo kung may dugo akong engkanto. Wala po, dahil ang nanay ko ay tao kahit siya ay naging aswang. Nagiging aswang lang ang hurusos kapag nilunok niya ang bertud. Hanggang ngayon po ay nagpapasalamat pa rin ako kay Apong Magno dahil tinulungan niya ang aking kapatid na bulag na si Kuya Mario at ginawa niyang isang mahusay at matapang na antingero. Bago ko nga po pala tapusin ang istorya ko, ay nais ko lamang pong magpasalamat sa inyo, Sir Blair. Dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon na maibahagi sa lahat ang aking natatanging kwento na hindi ko po makakalimutan. Ako nga po pala ulit si Buboy at ito ang katapusan ng aking kwento. At sana po ay may napulot po kayo na magandang aral. Sa kwentong inyong napakinggan, pinatutunayan lamang na sa mundo ng tukso at pagkakamali, mahalagang maunawaan natin na ang kasamaan ay hindi kailanman mananaig laban sa kabutihan kung ang puso ng tao ay nananatiling nakaugat sa pananampalataya sa Panginoong Diyos. Sapagkat ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pagiganti, kundi sa kakayahang magpatawad. Ayon nga sa Roma 12:21, huwag kang padadaig sa masama, kundi bagkos daigin mo ng mabuti ang masama. Ang kapatawaran ang nagsisilbing sandata upang mapawi ang galit na matagal nang kinikimkim sa dibdib. At ito rin ang nagbubukas ng pintuan tungo sa kapayapaan ng kalooban. Matuto tayong harapin at tanggapin ang ating mga pagkakamali, sapagkat sa pag-amin ng ating kahinaan, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Huwag nating hayaan ang ating sariling pagkukulang ang maging dahilan ng ating pagbagsak. Sa halip, gawin natin itong hakbang upang tayo'y maging mas matatag at mas malapit sa Diyos. Sapagkat tulad ng sinasabi sa pangalawang Korinto 12:9, sapat sa iyo ang aking biyaya, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nahahayag sa kahinaan. Hindi maikakaila na mahirap kalaban ang taong labis nating pinapahalagahan, lalo na kung nasasaktan tayo. Ngunit sa kabila nito, pinapaalalahanan tayo na piliin pa rin ang kabutihan kaysa galit. Habang may oras pa, sikapin nating baguhin ang ating sarili, maging mabuti, maging mapagkumbaba, at maging magpatawad upang tayo'y maging kalugod-lugod sa mata ng Panginoong Diyos. Sapagkat ang buhay na inaalay sa kabutihan ay hindi hahantong sa kapahamakan, kundi sa liwanag ng kanyang pagmamahal. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta at pakikinig sa aking mga YouTube channel. At huwag niyo rin pong kalimutan na mag-subscribe
at ihit ang notification bell para sa mas marami pang makapigilininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli po at pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat.